Kakayers, nakakamanga po ang ginawa ng grupong ito. Tingnan po natin. Holy Mary, Mother of God, pray for us Bitbit sinners, nila ang isang now and malaking at the hour krusipiyo. of our death. Amen. Sa kanila pong mga God kamay may bless mga you. Santo Rosario. Blessed be Jesus. Habang ang karamihan ay dumaraan lamang, patuloy po silang nananalangin. May God bless you. May God bless you. And blessed be Jesus Christ. May God bless you. Ayan, nakakahanga nga pong ganitong patutuo sa pananampalataya sa gitna po ng maraming tao na karamihan siguro doon ay hindi pa po nakasapi ng simbahan, hindi pa po nagsasagawa ng panalangin ng rosaryo. Na karamihan po sa mga tao doon ay abala. Ngunit ang ginawa po ng grupong ito, hindi po sila nakikipagtalo, hindi po sila namimilit. Ang ginagawa lamang nila ay isa pong bagay na matagal nang ginagawa mismo ng simbahan, ang manalangin. Sa isang mundo nga po na puno ng ingay, ang kanila pong ginawa ay naging isa pong makapangyarihang mensahe. Marahil nga po may mga taong hindi pinapansin ito, dumadaan lamang, may ilan na baka nagmamadali, may ilan na baka hindi po naunawaan ang kahalagaan po ng rosaryo, ngunit maaari pong mayroon din isang tao na napatingin, napaisip, at sa tahimik po ay nagsasabi sa kanyang sarili na matagal na akong hindi nananalangin. At kung isa man pong kaluluwa lamang ang muling lumapit po sa Diyos dahil po sa nasaksihan niya ito, napakalaking biyaya na po iyon. Kakiers, napakaganda nga po ng larawan na ito, ng video na ito. Sa gitna po ng matatayog po na gusali, sa gitna po ng trapiko, sa gitna po ng pagmamadali ng tao, nakataas ang krus ni Kristo. Parang ipinapaalala po nito ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus. John chapter 12 verse 32. At kapag ako'y naitaas na mula sa lupa, ang lahat ng tao ay hihilahin ko sa aking sarili. Ang krus po ay hindi simbolo po ng pagkatalo. Ito po ay simbolo ng pag-ibig. Ito po ay paalala na kahit gaano po kaabala ang mundo, hindi po tumitigil ang Diyos sa pagtawag sa atin. May mga nagtatanong po na, bakit rosaryo? Bakit kailangan ito gawin? Well, para po sa aming mga Katoliko, ang rosaryo ay hindi po tungkol sa paglayo kay Jesus. Ito po ay pagninilay sa buhay mismo ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng mga mata ng kanyang ina. Sa bawat misteryo po, inaalala po natin ang pagkatawang tao ni Kristo, kanyang ministeryo, kanyang pagpapasakit, kanyang muling pagkabuhay, at ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po tayo humihinto kay Maria. Inaakay po tayo ni Maria patungo kay Jesus. Tulad po ng sinasabi niya sa kasalan sa Kana, John chapter 2 verse 5, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Iyan po ang puso ng tunay na debosyon kay Maria. Hindi po ang itaas ang sarili, kundi ang ituro ang kanyang anak. Kakiers, hindi po kasalanan ang maging abala, maging busy. May pamilya po tayong inalagaan. Tama po yon. May trabaho tayo na dapat gampanan, may mga responsibilidad. Ngunit ang tanong po ay, sa dami ng ating ginagawa, may oras pa ba tayo para sa Diyos? Minsan po, 5 minuto lamang ang hinihingi ng Panginoon. Ngunit napakahirap na nating ibigay. Samantala, kaya nating gumugol po ng oras sa social media, sa balita, o libangan ng hindi po natin namamalayan. Marahil po kaya napakahalaga po ng mga pampublikong pagdarasal na tulad nito dahil isa po itong paalala na sa gitna po ng bilis ng mundo, huwag nating kalimutang huminto at tumingin kay Kristo. Now, ano ba talaga ang misyon ni Mama Mary? Sa buong kasaysayan po kasi ng simbahan, makikita po natin ang isang layunin ng mahal na Inang Birhen. Hindi niya inaagaw ang lugar na Jesus. Hindi niya hinihingi ang pagsamba. Sa halip, palagi niyang inaakay ang mga tao pabalik sa kanyang anak. Kapag hinikayat niya ang panalangin, pagsisisi at pagbabalik loob, ang layunin po ay laging pareho. Mas makilala, mas mahalin, at masunod si Hesus Kristo. Kaya ang bawat rosaryong dinarasal po ng may pananampalataya ay maaaring maging paanyaya po sa isang taong matagal nang lumayo sa Diyos na muling magbalik sa Kanya. Ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa mga ganitong gawain sa hayagang pananampalataya sa pagsasagawa po ng ganitong pagdarasal sa publiko? Well, yan din po ang madalas na tanong. At isa po sa pinupunto, hindi ba dapat pribado lang daw ang panalangin? Well, totoo po na itinuturo ng ating Panginoong Kristo na huwag po tayo manalangin upang magpasikat o humingi po ng papuri ng tao.
Ngunit hindi niya po sinasabi na dapat nating ikahiya ang ating pananampalataya. Sa katunayan po sinasabi niya in Matthew chapter 5 verse 14 to 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi rin nagsisindi ang tao ng ilawan upang itago ito. Sa gayon din, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita niya ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ito po isang napakagandang mensahe mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo tinawag na magpasikat. Tinawag po tayong maging liwanag. Kapag ang isang grupo po ng mga Kristiyano ay mapayapang nagdarasal ng rosaryo sa gitna po ng lungsod, sa gitna po ng maraming tao, hindi po nila ipinapakita ang kanilang sarili. Ang tunay na layunin nila ay ituro ang mga tao kay Kristo. At iyan po ang malaking pagkakaiba. Kaya bakit mahalaga po ang krus sa gitna po ng syudad, sa gitna po ng napakabisi ng mundong ito? Sa panahon po kasi natin ngayon, marami ng simbolo po ang makikita sa ating mga lungsod. May mga billboard na, may mga advertisement, may mga digital screen, may mga logo ng malalaking kumpanya. Ngunit kapag may isang malaking krus na papayapang itinataas sa gitna po ng syudad, parang may tahimik po na paalala ito. May Diyos, may tagapagligtas, may pag-asang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang krus ay hindi lamang kahoy. Ito po ang pinakadakilang paalala ng pag-ibig ni Kristo. Habang ang marami po ay abala sa paghahanap po ng tagumpay, ang krus po ay nagpapaalala sa atin ng tunay na kahulugan ng tagumpay, ang pagmamahal na handang magsakripisyo. Ang rosaryo po ay isang paanyaya, hindi po pamimilit. Tandaan po natin yan. Kasi may mga nagsasabi po na, bakit kailangan magdasal ka sa kalsada? Well, ang sagot po dito ay simple. Dahil ang ebanghelyo po ay hindi lamang para sa loob ng simbahan. Noong panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, nangaral po siya sa tabi ng dagat, sa bundok, sa mga lansangan, sa mga tahanan. Pumunta po siya kung saan naroon ang mga tao. Ganito rin po ang simbahan. Kapag ang rosaryo ay dinadala sa mga lansangan ng may paggalang, hindi po ito upang pilitin ang sinuman. Isa po itong tahimik na paanyaya. Maaring may dumaan po na hindi tumitigil, maaring may mga ngumingiti, maaring may mga nagtataka, at maaring mayroon din pong isang taong matagal nang hindi nagsisimba na biglang naalala ang kanyang lola na nagtuturo sa kanya ng rosaryo nung bata pa siya. Minsan po, isang simpleng alaala lamang ang kailangan po ng Diyos upang muling buksan po ang puso ng isang tao. Now, ano pong sinasabi ng mga santo tungkol sa rosaryo? Maiging maintindihan din po ito. Marami po kasing mga santo ang nagpapatotoo tungkol po sa kapangyarihan ng rosaryo bilang panalangin na nagtuturo po sa atin kay Kristo. Si Padre Pio po ay madalas na tawaging ang rosaryo bilang isang kanyang pinakamahalagang sandata sa panalangin. Halos hindi po siya humihiwalay dito at patuloy niya pong hinihikayat ang mga tao na magdasal nito araw-araw. Si Saint John Paul II, sa kanya pong apostolic letter, Rosarium Virgenis Maria, ay nagpapaliwanag po na ang rosaryo ay isang pagninilay sa mukha ni Kristo kasama si Maria. Hindi ito paulit-ulit na walang saysay, kundi isang paglalakbay sa mahalagang pangyayari sa Ebanghelyo. Now, si Saint Louis de Montfort po ay nagturo din na ang tunay na debosyon kay Maria ay laging humantong sa mas malalim na pagmamahal at pagsunod kay Jesus. Mapapansin po ninyo na iisa lamang ang kanilang mensahe. Hindi nila itinuturo na ang rosaryo ay kapalit ng Kristo. Ang rosaryo ay daan upang higit nating makilala si Kristo. Now, ano ba ang misyon ni Mama Mary dito? May isang bagay po kasi na hindi nagbabago sa lahat po ng tunay na debusyong Marian. Ang mahal na Berheng Maria ay hindi po kailanman nagsasabing, tumingin kayo sa akin. Sa halip po parang inuulit niya ang kanyang sinasabi sa Kana. John chapter 2 verse 5, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Iyan po ang puso ng kanyang misyon. Ang akayin ang mga makasalanan, ang palakasin ang mga naghihina, ang paalalahanan ang mga naliligaw, ang ibalik ang bawat puso kay Kristo. Kaya kapag nakakakita po tayo ng mga taong taimtim na nagdarasal ng rosaryo sa gitna po ng lungsod, maaari po natin itong tingnan bilang isang tahimik po na paanyaya ng simbahan na parang, halika, bumalik tayo kay Jesus. Kaya ano pong magagawa natin dito? Hindi po kasi lahat ay kayang mag-organize ng public rosary procession. Ngunit lahat po tayo ay maaaring magsimula po sa ating sariling tahanan. Maaari pong magsimula ng isang decade ng rosary bawat gabi. Maaari pong anyayahan ang pamilya, maaring magdasal po bago matulog, maaring magdasal po ng rosaryo sa bulsa bilang paalala po na ang Diyos ay kasama natin sa bawat araw. At higit po sa lahat, mamuhay tayo ng naaayon sa ating dinarasal. Sapagkat ang pinakamakapangyarihang patotoo po ay hindi lamang ang rosaryong hawak natin, kundi ang buhay na binago ni Kristo.
Kaya ka-Kiers, sa isang mundo po na laging nagmamadali, may mga tao pong pinipiling huminto upang manalangin. Sa isang mundong puno po ng ingay, may mga taong pinipiling banggitin ang banal na pangalan ni Jesus. Sa isang mundo pong maraming abala, may mga tao pong patuloy na nag-aanyaya sa iba na alalahanin po ang Diyos. At marahil po iyan po ang higit na kailangan ng ating panahon. Hindi mas maraming argumento, hindi mas maraming galit, kundi mas maraming taong handang manalangin. Sapagkat ang isang rosaryong taimtim po na dinarasal ay maaaring maging simula po ng pagbabagong hindi po natin nakikita. Isang pusong bumabalik sa Diyos, isang pamilyang muling nagkakaisa, isang taong muling nakakakita ng pag-asa kay Kristo. Kaya manalangin pa tayo at sabayan niyo po ako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Kristo, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at sa biyaya ng panalangin. Tulungan mo kaming huwag ikahiya ang aming pananampalataya, kundi maging mga saksi ng iyong pag-ibig sa aming mga salita at gawa. Mahal na Birheng Maria, aming ina, ipanalangin mo kami. Akayin mo ang mga naliligaw pabalik sa iyong anak. Palakasin mo ang mga naghihina sa pananampalataya at turuan mo kaming magmahal kay Jesus ng buong puso. Amen. Kaya ka-curious kung naantig man ang inyong puso sa mensaheng ito, i-share niyo po ang video na ito. At upang mas marami pa pong tao ang maalalang huminto sandali, manalangin, at lumapit mismo sa ating Panginoong Kristo. Kung nais niyo pong suportahan ang ating ginagawang Catholic content, maaari po kayo mag-subscribe sa ating Facebook page at sa YouTube channel na rin. Ang link po ay nasa description. Kaya hanggang sa muli po, sa bawat butil po ng rosaryo, ay may paanyaya po sa panalangin. At sa bawat taimtim po ng panalangin ay may pusong maaring bumalik sa ating Panginoong Kristo. God bless po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.